Yung ating pong title ngayon ay issue-based campaigning. Yes, you hear me right, issue-based campaigning. Yan po talagang ginagawa natin even nung nagsimula po yung hakbang ng Maisog. January 28 of 2024. Ang hakbang ng Maisog, ulitin ko ho, ay nananawagan sa isang gobyerno na itaguyod ang transparency, accountability, peace, and security. At hanggang sa ngayon po, yan yung ating pinapanawagan. Nakakalungkot sapagkat sinimulan po ng Marcos administration yung kanilang pangangampanya ng negative campaigning. At alam naman na po lahat yan nang sila ay nagkaroon ng proclamation noong February 11, bumira ng bumira si Bongbong Marcos, uncalled for, unprovoked, sarili niyang palo kung ano-anong sinabi, imbis na sabihin niya, alam po ninyo, tayo po ay nakapagpatakbo ng isang very successful na matagumpay at matiwasay na kampanya way back in 2022. And we really avoided yung negative campaigning dahil hindi po yan ang gustong marinig ng sambayan ng Pilipino. Hindi po, wala pong pakialam at walang panahon ang sambayan ng Pilipino sa mga bangayan. Ang kinakailangan po tugon doon sa problema ng unemployment, underemployment, inflation, yung wala pong mauwing pagkain ang karamihang mga Pilipino, ang paglaganap ng kriminalidad, ang muling paglaganap at pagbabalik ng droga. Yan ang dapat nating pinag-uusapan. Hindi yung name calling, hindi yung negative campaigning. Simulang-simula pa lang nag-negative campaign ka na. Mabuti na rin sapagkat sinimulan mo, ating sasagutin ang mga binabato mo na wala namang basihan. Yang Team Suka na yan, alam ho ninyo, talaga namang hindi nakakahiya na ikay napag-utusang bumili ng suka. Ang daming beses kong napag-utusan ng nanay ko nung ako'y bata at enjoy ako pag inuutusan. Alam ho ninyo kung bakit. Anyway, we'll try to make this. Anyway, nung ako'y bata, nag-e-enjoy ako pagka ako'y inuutosang bumili ng suka. Whether yan sa sari-sari store, sa convenience store. Wala pa ho convenience store nung panahon ko. Sari-sari store po ang tawag dyan. Yung neighborhood store. Sari-sari store po yan. Diyan ka utusan, o kaya ay sa grocery, o kaya mismong sa palengke. Basta pag inutusan ka, kaming mga tayo po na merong normal at masayang kabataan, nag-e-enjoy tayo dahil opportunity po natin yan, yung sukli na binigay sa atin ng nanay natin pambili na suka. Minsan dadagdagan mo pa bili ka pa ng anong tawag doon, mantika. Hindi dalawa bibilin mo, may sukli yan, sigurado, hindi ka nang bibigyan kulang Nag-e-enjoy ako doon sa sobra. Hindi dahil nangungupit ka, bawal ho sa amin yun, ayaw ng nanay ko yan. Pero, pwede kang bumili ng chewing gum, pwede kang bumili ng candy, pwede kang bumili ng popsicle, makakabili ka ng extra mo Hindi marami, pero yun yung benepisyo. Pagka sinunod mo yung magulang mo, pwede kang bumili. Small items, yan, chewing gum, candy, crackers, o yung mga chips, o kaya ice cream. Kaya pagka naalala ko, very popular po yung Team Suka. Yes, napag-usapan po namin kahapon yan. Kaya yung higit na nakararaming Pilipino, pati kabataan, wala pong nakakahiya na kayo ay pinabili ng suka. Huwag ho kayong makikinig dyan sa mata pobreng yan. Yung mata pobreng yan, yung mandato niya galing sa atin, sa ating lahat. Huwag po tayo makikinig dyan. And again, as our title, nababasa ninyo, issue-based campaigning. Yan ang ating dinadala dito sa hakbang ng Maisog. Issue-based campaigning. Kasi nga, sinimulan ho nila yung negative campaigning. Babalik tayo ngayon. Hindi natin sasabayan yung negative campaigning. Issue-based po tayo, katotohanan. Kung gusto ninyo ng ganyan, gusto ba ninyong pag-usapan natin kung sino sa mga buhay ninyo? Salamat kay Joa de Viva. Salamat po at may naglabas nito. Tanungin po ninyo dyan sa banat ng banat na yan. Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus,
yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot, gusto mong pag-usapan yan. Kung gusto mo, okay sa amin, pag-uusapan natin yan. At yan ay issue-based. Gusto mo bang pag-usapan natin yung affidavit nung tinaguri ang pork barrel queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014? Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, pwede. Total, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. Ang sambayan ng Pilipino, pag-uusapan natin yan. Gusto mo ng issue, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug haul in the history of Philippine drug enforcement? Yung dyan sa Alitagtag, Batangas, yan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito pag-usapan natin. Di ba? Total, kamo naman, minamaliit mo yung higit na maraming Pilipino na naghihirap. At karamihan nga dyan, ang mahal-mahal na nga ng bigas sa ilalim ng administrasyon mo. Ang ginagawa na nga lang pang sarsa dyan, suka. Minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Yung vice cam and budget report, ito pag-usapan natin. Gusto mong ganitong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning. Aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga. Kagaya ng yung Alitagtag drug haul, nasaan na yan? Bakit ang tahimik mo na? Yan ang ipaliwanag mo. Alam mo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong hina-highlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at ikonsidera ng mamamayang Pilipinong katulad po ninyo doon sa iyong pinapakiusap na pagkatiwalaan kanila sa posisyong kinakandidatuhan mo. Yan po ang layunin ng kampanya. Ang isang kampanya, dapat ipakikita mo bakit kanila dapat pagkatiwalaan, pahiramin ang inyong sagradong mandato, bakit ka dapat suportahan at iboto. Hindi yung makapanira ka. Naiintindihan ho natin siya sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang naisimulan Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue. Sa issue pa lang yung vice cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional bicameral conference committee report. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang isagutin mo yung bakit meron 28 item na blanco na nung tinotal ay nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang sagutin mo, hindi yung, ako I'd like to think mga kababayan, parte ito ng kanilang diversion scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Ipit na ipit sila, kaya ang ginagawa nila, umuopensa, umaatake ng wala sa lugar. Unprovoked, unnecessary, uncalled for. Ngayon, kami naman sa Duterte senatorial candidates, karapatan naming sumagot sapagkat hindi naman pwedeng tayo magpapagaslight at they will try to change and they're changing the narrative na sila yung punong-puno ng anomalya, maghahanap sila ngayon ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila. Hindi po, well, ako personally, I can only speak for myself, bilang hakbang ng maisog, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag pag-usapan natin ang mga issue. At pag-uusapan nga natin, binubuhay ninyo yung issue ng pork barrel at base nga sa affidavit ng pork barrel queen tinagurian si Janet Napoles, May 26, 2014. Salamat kay Joa De Viv at kanyang pinablish yan sa kanyang pahina. Yung mga pangalang Richard Cambe, yung pangalang Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot, at yung Maya Santos. Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mo mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin sino itong mga pangalang ito
Anong nangyari doon sa Alitagtag Drug Hall, yung Alitagtag Drug Bus? Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasabat. Nasaan na yan? Baka bumalik na sa kalsada. Hindi nyo na pinag-uusapan. Wala nang impormasyon ang mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag-usapan natin. And then, balik tayo sa issue ng vice scam. Huwag ho nating kalilimutan yung 117 billion pesos na pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Huwag po niyong kalilimutan yun ha, yung lahat ng mga bank, yung mga Pilipinong may bangko, may deposito, may naitatabi. Importante pong alam niyo ito, 117 billion pesos pera ng PDIC, kinuha po ng Marcos administration. Sa nilalagay, syempre, pampondo ng kanilang unprogrammed appropriation noong nakaraang taon, 2024. Pinondohan yung IX, pinondohan yung ACA, pinondohan yung kanilang mga pork barrel, at kung ano pa. Hindi nga tayo kinakausap, wala nagpapaliwanag, tinatago. Yan ang hinihingi ng hakbang na maisog. Transparency, accountability, peace, and security. So yun po yung issue natin, ay yung 25 billion pesos ng DBP, yung 50 billion pesos ng Land Bank of the Philippines, yung 60 billion pesos ng PhilHealth. Saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino? Gusto nyo ng issue? Yan, pag-usapan natin. Issue-based tayo. Naglagay ako ng mga notes ko rito para maganda. I'm trying to make our life tonight a little light, but it cannot be. Marami po talagang seryosong problema ang ating bansa na nangangailangan ng mga seryosong taong kayang magbigay ng seryosong solusyon. Kaya ito po dito sa ating pakikipag-ugnayan sa inyo ng live, issue-based campaigning po ang ginagawa ng hakbang na maisog. Hindi naman kami nag-resort sa negative campaigning. Natataon lang na talagang lahat ng ginawa ng administrasyong ito panay negatibo. And let me just bring this one up to you. Kahapon po may lumapit sa akin regarding doon sa aking naging talumpati at sumasang-ayon naman po sila na palakasin ang mandato ng Philippine Drug Enforcement Agency. Lagyan natin ito ng kapangyarihan na magsagawa. Utusan ang lahat ng taong gobyerno, elected or appointed, na sumailalim sa isang mandatory, open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Importante po yun dahil sabi ko nga, Article 11, Section 1, public office is public trust. At lahat ng panahon dapat ay may pananagutan ang lahat ng taong gobyerno sa kanyang nasasakupan, sa kanyang nasisilbihan, in this case sa ating po mga Pilipino. So ito po dapat natin pinag-uusapan. May nagsabi sa akin, hindi ko nga alam negatibo na raw ang lahat ng ginagawa ng administrasyong ito. Minsan lang silang may pag-asang magpositibo, tumanggi pa, sumailalim sa drug test. Yun nga rin ho ang hindi ko maintindihan Negatibo na sila sa lahat ng ginagawa nila, tsansa na magpositibo, tumanggi pa. So gusto ninyong issue-based, gusto ninyong sagutin namin. Yung inyong mga negative campaigning, sasagutin natin, basta tanda lang din kayo. Nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan? Yan, sagutin nyo yan. Hindi negative campaigning to, issue-based ito. Sinabi nila ito sa kanilang SONA, 500 billion pesos sa loob lamang ng 2 taon ang kanilang inubos at sinasabing merong higit kumulang 5,500 flood control programs. Nasaan? Issue-based tayo. Negatibo ang dating sapagkat negatibo ang inyong performance. Wala kaming makita. Wala kayong nagagawa pang mabuti sa sambayan ng Pilipino, mangangalahati na kayo sa inyong termino. Mga kababayan, 6 na taon lang itong mga to huwag tayong pumayag. Ngayon, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte kahapon. Ito ulitin ko. At ganun din naman yung sinasabi ko, kahit saan ako magpuntang lugar. Ako'y nagpipresenta, nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, at nagpapasuri. Kung sakasakaling sa tingin po ninyo, ako'y karapat-dapat na pairamin ang inyong mandato at ng inyong boto, tulungan po ninyo ako maging senador number 56 po sa balota, si Atty. Vic Rodriguez. Subalit, kung sa tingin naman ninyo na kontento na kayo sa ganitong uri ng korupsyong nagaganap sa ating lipunan, higit na talamak ang korupsyon, kung happy kayo, kung kontento kayo, meron pa silang 3 taon, di doon nga naman kayo sa kanila. Tangkilikin nyo sila. Huwag nyo kaming samahan sa Team Suka. Pero kung gusto ninyo ng totoong pagsisilbi, alam ho ninyo, ulitin ko yung sinabi ko kagabi,
Ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka ang kalaban ng mga gintong peke. At ang suka ang kalaban ng mga mambubutol. So kung sa tingin ninyo na mas mababa ang droga at mas mababa ang kriminalidad dito sa administrasyong ito, di yung 3 taon bigay pa ninyo uli sa kanila. Tangkilikin nyo yung kanilang grupo. Pero kung naniniwala kayo na higit na mahirap ang buhay ngayon, walang trabaho, underemployment, unemployment, mataas ang inflation, mataas ang kriminalidad, laganap muli ang droga, hindi safe ang ating kalsada, dito po kayo sa Duterte senatorial candidates. Nandiyan po kami kagabi, nagpakita po kaming lahat, kompleto kami, pakitulungan niyo po kami. And then, back to the issue again, 500 billion pesos flood control funds ginamit nila. Nasaan? Gusto niyong pag-usapan ang issues natin, panagutin po natin sila. Anong nangyari doon sa flood control funds? 200 inosenteng Pilipino patay. 200 inosenteng Pilipino patay, nalunod sa baha dahil ninakaw yung pera para sa flood control programs. Huwag po niyong kalilimutan yan. Iyan ay isang katotohanan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa pagnanakaw ng pondo na para sana ay sa flood control funds. Yan ang ating pag-uusapan. Pati po yung 25 tonelada ng ginto na reserve ng Central Bank natin, ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagbenta sila. Hindi malinaw, kanino nila binenta? Wala hong sagot sila rito. Wala pong transparency. Kanino nila binenta? Importanteng malaman natin kanino nila binenta. At magkanong halaga nila binenta. O magkano man ang bentahan dyan, per ounce, per kilo, per ton. Kinakailangan alam natin. Dahil baka naman nagisa na naman tayo sa sarili nating mga mantika. Yung ginto, baka sila rin ang bumili. Ibinenta ng Bangko Sentral kung kani-kanino na sila lang din pala. Hindi po yung Bangko Sentral. Ito mga korap sa gobyerno. At baka sweetheart deal pa yan, bagsak ang presyo. Ito yung mga pananagutan dapat nilang ipaliwanag. Kaya nga lagi ko sinasabi, issue-based campaigning tayo. Pag-usapan natin ang issue. Nasaan yung 25 toneladang ginto na reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Kanino ninyo binenta at magkano ninyo binenta? Dahil sigurado tayo, kung ngayon papalitan yung 25 toneladang ginto na ibinenta nila, abonado pa ho ang Republika ng Pilipinas. Abonado pa ho tayo, mangungutang na naman yan. Bakit? Higit pong mataas ang presyo ng ginto ngayon sa bentahan o sa merkado. Wala po tayong mabibiling 25 tons ng ginto sa halagang pinagbentahan nila last year. Yan ay isang katotohanan. Dapat nila ipaliwanag yan. Saan nila dinadala ang pera nating mga Pilipino? At pag-usapan natin yung issues. Ano nang nangyari? Wala pong ibinunga. Yung kanyang excessive foreign trips. Yung kada biyahe ng biyahe, natandaan po nyo yan, unang 2 taon sa pwesto, biyahe ng biyahe ang naiuwi, pangako. Ang naiuwi, pledges. Ang pledges po, pangako ho yun, hindi po kwarta yun. Hindi po pera yun, hindi po investment yun. Pangako lang ho yun. At syempre, kinakailangan i-justify ng mga iba't ibang departamento. Marami daw na pirmahan na MOU. Alam ho ninyo, ako'y naging aktibo sa practice sa pribado. Yung MOU, pagka mayroong mga pagpupulong na malalaking negosyante, lumilipad ho ang MOU. Kinakailangan ma-justify bakit ka nagpunta doon sa lugar na yun eh. Sa kumpanya mo, sa business partner mo, para may maikwento ka. Nagpirmahan kami ng MOU. Pero yung MOU ho, wala pong halaga yun, wala pong meaning yun. Memorandum of Understanding. Why do you have to reduce your understanding into a memorandum form? Eh kung nagkaintindihan na nga kayo. Common sense ho yun. Kung tayong dalawa nagkaintindihan, ba't kailangan natin isulat? Hindi pa naman agreement yan. Nagkaintindihan lang tayo, nagkaigi tayo. Pero wala pong bisa yan. Hindi naman enforceable ang Memorandum of Understanding. Ang ibig sabihin lang ng MOU, nagkaigi tayo, nagkasundo tayo na pagdating ng araw ay maghahanap buhay tayong dalawa. Kung darating yung araw na yun. Pag hindi, wala hong MOA, walang investment,
walang foreign direct investment, wala pong mamumuhunan na papasok sa ating bansa. Yan po yung panimula ng kanilang pambubudol diyan sa kanyang excessive foreign trips. Issue-based uhuli ang ating kampanya. Ang EDCA bases, nagkalat po ang US military bases dito sa ating bansa. Nagkalat po yan. At makikita naman natin sa dalawang pananalita na niya sa kanilang ginagawang rally, tinataas po niya yung intensity ng anti-China rhetoric niya. Kitang-kita natin, gigil na gigil sa bansang China na yung miyembro daw ng Duterte senatorial candidates ay pro-China. Nakalimutan niya kasi na ang number one source ng ating imported products ay China. Inaaway niya ang China. Totoo po yun. Ang number one source of our export, yung export destination po natin, number one pa rin ang United States. Kaya nga parehong mahalaga itong mga higanting ekonomiyang ito. Pero hindi ka dapat makipag-away sa bansang China. And fact of the matter, hindi ba nung kumakandidato ka noong 2021 at noong 2022, ang takbuhan mo ay yung mga Filipino-Chinese na tumutulong sa atin nun? O bakit ngayon galit na galit ka sa China? At sinasabi mong pro-China ang Duterte senatorial candidates. But sinasabi mo na si Pangulong Duterte ay pro-China? Hindi siya pro-China, he is pro-Filipino. Ang interes si Pangulong Duterte, interes ng Pilipino. Binalanse niya yung impluensya ng Amerikano, binalanse niya yung impluensya ng bansang China dito sa atin sa Pilipinas. At hindi po siya pro-China. Lalo hindi rin siya pro-US. Siya po ay pro-Filipino. At maintindihan din naman natin yung spin na yan dahil alam po ninyo, itong mga kaibigan nating Amerikano, hindi rin mo rin naman matatanggal sa kanila yung kanilang may tuturing mo sigurong hinagpis kay Pangulong Duterte sapagkat ito nalalaman nito mga taga-Samar. Tatandaan po nyo yung ginawang howling wilderness, sinunog yung Samar nung isang colonel, si Colonel Smith. Sinunog yung Samar dahil nga po, di ba, nagkaroon ng bakbakan dyan noong panahon ng Amerikano at gadigma ang Pilipino. At kinuha nila yung Balangiga Bells. Yung Balangiga Bells, ito po ay ginawa nilang trophy. Trophy na ipinapakita nila na tinalo nila ang Pilipino. Maraming Pilipinong namatay. Just correct me if I'm wrong. His name, I think, is Colonel Jacob Smith. Nasa kasaysayan po yan. Ang utos ni Colonel Smith noon, dahil natalo nga sila, ang utos niya sa kanyang mga sundalo, higit akong matutuwa kung mas marami kayong papataying Pilipino. Nasa history book po yan. At ang kanyang kautusan, lahat ng makikita niyong Pilipino na nag-edad 10 years old pataas, patayin ninyo. Yan ang utos niyan. Wala rin naman sanction ng Amerika dyan sapagkat yung Colonel Smith to, yung ginawa niyang howling wilderness, yung Samar, namatay po yan, hindi Colonel, na-promote pa yan. Namatay yan as a general. Yan ang katotohanan. Kaya hindi mo matanggal sa ating matagal ng alyado at kaibigan na Estados Unidos. Yung iilan lang naman dyan, hindi lahat. Dahil pinasauli ni Pangulong Duterte yung Balangiga Bells. Di nila matanggap yun. Bakit naman hindi nyo matanggap? Amin yun. Di ba? Ginawa ninyong war booty. Kailangan, firm and very strong leader si Pangulong Duterte na obliga sila ngayong isoli ito, yung Balangiga Bells, dahil part yan ng heritage nating mga Pilipino. Dinamdam siguro ng iilan dyan sa gobyerno ng Amerika, kaya sila ay galit na galit kay Pangulong Duterte. Bukod dyan, ito nga pagbabalanse niya na binalanse lang na niya yung interest ng China at Amerika sa ating bansa. Yan din dapat ginagawa ng Pangulo ngayon eh. Yan ang dapat niyang ginagawa sapagkat alam nyo, we are so situated in a very strategic position. Dapat nga tayo gitna ng mga yan eh. Tayo nagdidikta, anong gusto mo China, anong gusto mo US, halika kayong dalawa rito. Pagkakasunduin ko kayo, huwag niyo akong diktahan. Dahil itong lugar na inyong pinagtatalunan, nasa akin yan eh. Yung napaka-importanting maritime zone, yung sa South China Sea. Yan ang ating pinag-uusapan dapat. Issue-based. Ang nangyayari, naglipa na po ang US military bases sa Pilipinas. Kahit ano pong tawag nyo dyan.
tawagin ninyong EDCA, tawagin ninyong Visiting Forces Agreement, base militar po ng Estados Unidos yan. Hindi makatungtong ang mga Pilipino, hindi makatungtong ang tropang Pilipino diyan sa espasyo ng lupa na ino-occupy sa kasalukuyan ng US military troops, facilities, and kung ano-ano pa nilang kagamitan. So yan po ang katotohanan. Yan ang issue ngayong eleksyon, pag-usapan natin. Dapat yan kasi balanse yung approach natin sa ating pakikipag-ugnayan sa Amerika at sa China. Hindi tayo dapat sunod-sunuran dito sa Amerikano. Hindi tayo dapat sunod-sunuran. Ano na bang naibigay nila sa atin? Pinagamit mo yung base militar natin ng libre. Pinagamit mo ng libre. Eh kung nagpagamit ka na lang, sana ginamit mo na lang din sila. Singilin mo. Kailangan natin ng pera eh. Tapos pagka sila nag-i-extend ng tulong in the form of a loan assistance. Loan pa rin yung utang ho yun, tayo magbabayad nun. Pag-usapan natin issue-based campaigning, issue-based tayo. Kaya lang talaga magne-negative ang Administrasyong Marcos sapagkat wala pong ginagawa ito para sa kapakanan nating mga Pilipino. Yung pag-usapan din ho natin yung sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, bahagi po ito ng kanilang diversionary tactic. Nais nilang ilihis. Dahil naniningil po, tatandaan nyo itong midterm election is a referendum. Referendum ito kung sang-ayon nga kayo sa unang 3 taon ng Marcos administration. Ulitin ko, ako ay nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, nagpapatimbang sa inyo. At kung sa tingin po ninyo tayo karapat-dapat at nararapat, pahiramin po ninyo ako ng inyong tiwala at boto. Iyon po ang dapat ginagawa ng lahat ng kandidato. Hindi po yung negative campaigning. Pero hindi naman pwedeng lulunukin natin lahat ng sinasabi nila dahil gaslighting po yan. Hindi po tayo dapat maging biktima niyan. Tinutuwid natin yung mulit patuloy na pambubudol ng Marcos administration at dala-dala niya hanggang kampanya. Kay Aline Samson, Team Suka, the Lucky 9 lang malakas sa OFW here from Hong Kong. Salamat. Talagang legend na si Team Suka. Kay Bubbly Mitch Fernandez, mahirap po talaga pag walang alaman. Leader ng bansa. Kay Junri Abioy, True Attorney Vic, marami tayong products na galing sa China. So bakit awayin pa ng Pinas ang China? Alam ho nyo yung China, tigil lang nila ang importation ng toilet paper sa US, magkakagulo po sa US. Hindi po biro, tigil lang nila yung importation ng toilet paper sa United States. Tingnan nyo, magkakagulo dyan sa Amerika. So yan ho yung ating sinasabi, balansehin mo yung interest. Nakikipag-away ka sa China, ina-up mo yung ante na anti-China, pro-China raw itong mga nagsasabi ng totoo, pinag-uusapan yung paglaganap ng EDCA bases, pro-China. Pro-Filipino ho kami, hindi kami pro-US katulad mo. At hindi rin kami lalo pro-China, kami ay pro-Filipino. Kami ay Pilipino at ang nais naming patuloy na paglingkuran ay ang mamamayang Pilipino. Kaya nga po, walang nakakahiya kung ikay nagtitinda ng suka. Alam mo ninyo, maliit o malaki ang hanap buhay mo, mataas o mababa ang iyong katungkulan sa isang kumpanya, basta't po marangal kayong nagtatrabaho, malinis ang perang inuuwi ninyo sa inyong pamilya, kahit po nagtitinda kayo ng suka, kahit po tagabili kayo ng suka, wala po kayong dapat ikahiya. Ang dapat mahiya, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Ninanakaw yung flood control funds. Dahil sa pagnanakaw ninyo ng flood control funds, 200 Pilipino inosente patay, nalunod sa baha dahil ninakaw ninyo yung pera para sa flood control funds. Yan ang nakakahiya. Iyan ang kasumpa-sumpa. Yan po dapat ang pinag-uusapan natin. Kay Ansari Ganyon Tantong, Sir Attorney Vic, update po sa Supreme Court versus Upper, Lower, and Office of the President. Nag-aantay din po tayo sapagkat yung kautusan ay 10 days from receipt of the order asking them to file their comment. So hindi po natin alam kung kailan nila natanggap, kung kailan nailabas yung summon ay yung kautusan na yan, kung kailan na-serve sa kanila. So ang 10 days ay magsisimula mula nung kanilang natanggap. So antayin po natin, but malapit na po yan. Kaya yung mamamayang Pilipino, mag-isip-isip po kayo. Kung gusto po niyo magpatuloy ang another 3 years na walang humpay na nakawan,
na walang humpay na sinasalaula ang ating taunang budget, wala hong problema sa katulad ko. Do you go for his team, yung nagre-resort sa negative campaigning? Negative campaigning, tanungin nyo siya. Anong significance ng pangalang Maya Santos? Tanong nyo siya. Kung merong isang press conference, kung may matapang na miyembro ng mainstream media, yung mainstream media na yan, alam mo ninyo, walang binalitang tama na yan. Walang binalitang tama yan. Huwag ho kayong susubaybay dyan. Doon kayo tumungo sa mga miyembro ng new media na nagdidiskurso ng tama. So yun po ang ating pinag-uusapan ngayon, issue-based campaigning. Yan po dyan kilala ang hakbang ng maisog, nananawagan po ng transparency, accountability, peace, and security. Ayaw po namin ng negative campaigning at hindi kami dapat sisihin nung namumuno ng negative campaigning kung walang mabuting maibalita ang kanyang grupo sa kampanya. Bakit? Hindi naman kasalanan ng kanyang mga kasamang ini-endorso. Kasalanan niya. Hindi siya nagtrabaho sa loob ng 3 taon. Wala siyang may pakita. At ang resulta, ito, 117 billion pesos na pondo ng PDIC kinuha nila. 25 billion pesos at 50 billion pesos pondo ng DBP at Land Bank kinuha nila. Anong sabi ng International Monetary Fund? They have to make a capital restoration very, very soon para hindi na malagay sa alanganin ang Land Bank at DBP. IMF po nagsabi niya na International Monetary Fund. They have to restore the capital they have taken from DBP and Land Bank. At ganun din yung 60 billion pesos ng PhilHealth. Paano natin kakalimutan yan? Ang dami-daming mahihirap ang nakaasa sa PhilHealth. Binigyan ni Bongbong Marcos funding zero. Zero ho ang pondo ng PhilHealth ngayong 2025. Kaya sinasabi natin, unconstitutional yung 2025 budget. Sana dinggin agad ng Korte Suprema, mag-issue na ng TRO at permanent injunction later on dahil talagang unconstitutional itong 2025 budget. Kaya hindi po natin lulubayan itong usaping ito. Ang usapin po ay corruption, ang usapin po ay budget, ang usapin po ay droga, at ang usapin po ay itong illegal na impeachment na isinampa laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So ito po yung ating pinag-uusapan. Tatandaan po ninyo, issue-based campaigning po kami. Subalit, kami, ako personally sa hakbang na maisog, hindi po kami papayag magpa-gaslight. Hindi po kami papayag at pahihintulutan ang Bongbong Marcos administration to change the narrative. Hindi po. Hindi kami magpapamanipulate sa iyo dito pa sa simpleng usapin. Hindi kami papayag magpapabudol muli sa iyo. Lalabanan namin ang iyong kasinungalingan sa pamamagitan ng pagtutuwid nito. Ang issue ay ang vice-cam, ang illegal, unconstitutional, immoral, and invalid at criminal 2025 budget. Yung bilyong-bilyong pisong pinagkukuha ninyo, saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino.